So purihin ang Diyos. Ang Diyos ay hanggang ngayon ay patuloy pong gumagawa ng himala. Amen? Hindi totoo na lumipas na ang pagpapagaling. Hindi totoo na lumipas na ang himala ng Diyos. Hanggang ngayon ay maaring gumawa ang Diyos ng mga dakilang bagay sa pamamagitan ho ng bawat isa ho sa atin. Amen? So palakpakan natin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. At welcome po ang lahat sa ating pong Sunday celebration, isang pinagpalang araw po sa bawat isa at sa lahat po ng mga nandyan ho sa kanilang bahay, mga team bahay, good morning po sa inyo. Maari na po kayong magsimba, no ho? Pwede na ho tayong magkita face to face. Praise the Lord. So isang pinagpalang araw po sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo ngayon ay magkakasama. Purihin ang Diyos. Salamat po aming Diyos Ama sa kabutihan mo. Kailanman ay hindi po nagbabago, kailanman hindi nagkukulang. Marami pong salamat. Maraming salamat sa iyong sukdulang biyaya. Panginoon, hindi namin deserve na kami ay maaahon mula sa karumihan. Subalit dahil yun sa sukdulang biyaya, ipinadala mo ang Panginoong Hesus sa amin upang kami ay sagipin mula sa karumihan. Sagipin mula sa kuko ng kaaway. Salamat po, O Diyos. Salamat po sa ginawang sakripisyo ng aming Panginoong Hesus doon sa Kalbaryo. Kami ngayon ay may buhay na ganap, may buhay na matuwid sa iyong harapan. Ito'y dahil sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Dahil ang dugo ng aming Panginoong Hesus ay makapangyarihan, sapat upang kami ay makatayo sa iyong harapan ng may kumpiyansa. Hindi sa ganang aming sarili, Panginoon, kundi dahil itong lahat sa ginawa ng aming Panginoong Hesus. Kaya sa oras pong ito kami ay nakakasamba, nakakapagpuri, nakakapagdiwang, O Diyos, sapagkat naranasan namin ang kabutihan mo. Naranasan namin ang iyong biyaya. Naranasan namin ang iyong kagandahang loob. Marami pong salamat, aming Diyos. Purihin ka sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat ng nakaranas ng biyaya ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Asan na yung aking... Okay. Praise. Saan ba? Pasensya na po kayo. First time gumamit ng ganito. Okay. So, mag-start na po tayo. I believe we are blessed. Amen? Are you blessed? Amen. Kaya kapag ka po may nagtatanong sa inyo kung kumusta na ho kayo, ano ang isasagot nyo? Amen. Pabuti ng pabuti ang buhay. Amen? Hindi dapat pahirap ng pahirap. Mataas yung bilihin, mataas yung gasolina. Wag na ho nating sabihin yung mga obvious. Amen? Kailangan kung ano yung dinideklara ng Bible, yun po yung ideklara ng ating pong mga bibig. Kaya kapag may nangumusta ho sa atin, kumusta ka kapatid? Amen. We're blessed. Amen. Sapagkat yun naman ang sinasabi ng Biblia. Ito yung sinisigaw ni Pastor Ray nung nakaraan, di ba? We are blessed and highly favored. In Greek, you are charito. Amen. Makarios and charito. Blessed and highly favored. Amen. Yan ang dapat ho nating lakaran. Tayo po ay mga pinagpala, tayo ay mga pinaburan ng Diyos. Amen. Amen. Alam niyo ho, ang buhay Kristiyano ay hindi lamang po, yan ay patungkol sa pagpunta ho natin ng langit. Amen? Sapagkat given na yun, na kapag ka ikaw ay na-born again, kapag ka ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus, wala na hong makakapigil sa iyong destinasyon patungong langit. Amen? Wala na hong makakapigil, hindi na ho yun mapipigilan ng dyablo. No ho? Kapag ka ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus, na-born again ang iyong espiritu, binigyan ka ng buhay na walang hanggan ng Panginoong Yesus, wala na hong makakapigil doon. Kaya lang, mga kapatid, ang buhay Kristiyano, hindi lang yon tumanggap ka ng kaligtasan. No ho? Hindi lamang ho yun patungkol sa pagpunta ho natin ng langit kapag ka ho gumraduate na tayo dito sa lupa. Amen? Given na yon. Mga kapatid, it's not only about your destination, it also includes your journey.
ang ating pong buhay na tinanggap mula sa Panginoon ay hindi lamang po patungkol sa ating pong patungong destinasyon, kundi maging sa pang-araw-araw na paglalakbay natin sa lupa, yan ay kasama. Amen? Kapag hindi mo alam yung mga bagay na nakapaloob sa iyong personal na relasyon sa Diyos, mga magulang at mga kapatid, kapag hindi ho natin alam, yung mga bagay na tinanggap natin sa Panginoong Yesus, akala kasi ng marami, tumanggap lang sila ng kaligtasan. Amen? Akala ng maraming Kristiyano, tumanggap lang sila ng kaligtasan at sila ay pupunta lang ng langit pagkatapos ng buhay dito sa lupa. Pero hindi nila nalalaman, marami palang nakapaloob doon sa kaligtasan na tinanggap ho natin. Amen? Kapag po hindi natin alam yung mga bagay na nakapaloob patungkol doon sa ating pong relasyon, personal na relasyon sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus, ay baka magaya po tayo o matulad tayo kay John Michael. Kilala niyo ho ba si John Michael? Si John Michael, binigyan ho siya ng libreng ticket sa eroplano. No? Sino na ho ang nakasakay ng eroplano? Nakakatakot, di ba? Okay? Si John Michael, binigyan ho siya ng libreng ticket sa eroplano patungong Amerika. Libre yun, libre. No? Para siya po ay magkaroon ng pribilehiyong makapasyal doon sa Amerika. At nung pong time na siya po ay maglalakbay na, nandun na ho siya sa loob ng eroplano. Okay? Dumaan po yung stewardess, ang sabi niya, "Sir, ano po ang gusto ninyo? Rice or noodles?" Ang sagot ho ni John Michael, "No thanks, I'm full. Busog pa ako. Sige po, salamat na lang." No? Hindi ho siya namili kung rice or noodles kasi iniisip niya, mahal ang mga pagkain sa eroplano. Amen? Pero nagtitiis po siya sa coconut. No? Kinangat-ngat na lang niya yung kuko niya kasi ang iniisip niya, mahal yung bayad sa eroplano. Kinahaponan, habang nasa loob siya ng eroplano, dumaan na ulit ang stewardess. Sabi niya, "Sir, ano po ba ang gusto ninyo? Beef, chicken, or pork?" Ang sagot ni John Michael, "No thanks, I'm full. Busog pa ako." Kasi po, iniisip ni John Michael na yung pagkain sa eroplano ay napakamahal. Amen? Kaya sabi niya, "Hindi, busog pa ako." Pero, ngiangat-ngat na lang niya yung kanyang kuko. Nagtitiis po siya. No? Pinalampas ho niya yung pagkain na inaalok po sa kanya at sinasabi niya, "Busog pa ako," sapagkat iniisip niya na mahal ang bayad sa pagkain po sa eroplano. Nang lumapag na po ang eroplano sa kanyang destinasyon, laking gulat po niya, no? Nung makita ho niya, mabasa po niya yung kanyang ticket, meron palang good news. Hindi niya binasa, no ho? Meron palang good news at ang sabi po doon sa kanyang ticket, na libreng ticket, meals are included. Sayang. No ho? Meals are included. Pinalagpas po niya yung mga alok ng stewardess sa kanya. Nagtiyaga po siya sa coconut, no ho? Nginangat-ngat na lang niya yung kanyang kuko, samantalang meron palang kasamang pagkain yung libreng ticket na ibinigay sa kanya. Pero nakarating ho ba sa kanyang destinasyon si John Michael? Yes. Di ba? Nakarating po siya sa kanyang destinasyon. Lahat sila, yung mga nakasakay doon sa aeroplano, nakarating. Amen? Pero yung iba nakarating ng masaya. Yung iba nakarating ng busog. Kasi binasa nila, merong good news na kasama doon sa kanyang ticket. Meals are included. Pero si John Michael, nakarating ho siya ng gutom. Amen? Hindi niya na-enjoy yung kanyang journey. Amen? Libre na yung ticket, papuntang Amerika, kaya lang yung journey niya, yung paglalakbay niya, na habang nandun siya sa loob ng eroplano, hindi niya na-enjoy. Habang yung mga kasama po niya ay masayang nag-i-enjoy doon sa mga pagkain na nandoon ho sa eroplano, siya ho nagtitiis sa coconut. Sayang, kaya ho laking panghihinayang nitong tao na ito, paglapag niya sa eroplano, nakita niya, meals are included. Amen?
Alam niyo po, maraming Kristiyano ay katulad po ni John Michael. Excuse me po, no? Binigyan ng ticket ng Diyos. Nilibre na ho yung kaligtasan sapagkat binayaran na ho ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Pero ang masaklap, hindi binasa ni John Michael yung kanyang ticket na sana nalaman niya yung good news na kasama pala yung pagkain na libre. Hindi lang pala yung destination niya ang libre, kundi pati yung journey niya ay kailangan niyang ma-enjoy. No? Maraming Kristiyano, katulad po ni John Michael, binigyan ng ticket ng Diyos, pero hindi banasa yung mga inclusions nito. Ang ticket ay galing sa Diyos. Ito yung kaligtasan. Amen? Dahil sa pagtanggap natin sa Panginoong Yesus, ano sabi ng Ephesians 2:8? By grace. Amen? Sino yung grace na tinutukoy doon? Si Jesus. By Jesus, by grace, you have been saved. Amen? Si Jesus na ho ang nagbayad ng kaligtasan natin, kaya nga libre na ho para sa atin. Tayo po ay tumanggap ng libre dahil si Jesus na ho ang nagbayad. At bukod po sa kaligtasan, bukod sa libreng ticket, mga magulang at mga kapatid, meron po itong inclusions. Ito po yung mga pang-araw-araw na pagpapala at pabor ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Sapagkat ang Diyos ay hindi lang siya concerned dun sa ating pong destinasyon na tayo po ay makakarating ng langit. Amen? Sapagkat alam ng Diyos na mabubuhay pa tayo dito ng mahabang panahon. Amen? Kung siguro mamaya, uuwi na tayo sa Lord, baka hindi mo na kailangan ng mensaheng ito. Pero kung tayo po ay mabubuhay pa hanggang 107, amen, ay kailangan ho nating marinig ang mabuting balita. Amen? Hallelujah. So ang Diyos ay hindi lang siya concerned sa ating pong pagpunta ng atin pagpunta sa kalangitan, kundi concerned din ho ang Diyos sa pang-araw-araw na paglalakbay natin dito sa lupa. Amen? Si John Michael, akala niya yung tinanggap niyang ticket ay libre nga patungo sa Amerika, pero hindi niya inalam na meron din palang libreng meals. Amen? Hindi lang yon mga kapatid. Ang Diyos ay concerned din ho siya na tayo po ay magtagumpay sa mga pang-araw-araw nating buhay, magtagumpay laban sa lahat ng pwersa ng kaaway. Tandaan ho natin mga kapatid, nung tayo po ay na-born again, sino dito yung mga born again na? Taas ang kamay. Oh. Nung tayo po ay ma-born again, nung tayo po ay niligtas ng Panginoon, dahil kay Kristo, ikaw ay iniupong kasama ni Kristo sa kalangitan. Amen? Sa ibabaw ng lahat ng puwersa ng kadiliman, kasamaan. No? Tayo po'y kasamang nakaupo ni Kristo. At yung upuan na ito, mga magulang at mga kapatid, ito po'y upuan ng tagumpay laban sa gawa ng dyablo. Kaya kapag alam ho natin kung ano po yung mga kasama doon sa kaligtasan na tinanggap ho natin, hindi ho tayo magagaya kay John Michael, no? Na hindi niya na-enjoy yung kanyang journey. May enjoy natin yung ating paglalakbay dito sa lupa. Amen? Ang upuan na ating hong inuupuan ay upuan ng tagumpay, laban sa gawa ng dyablo, laban sa mga pandaraya ng kaaway, laban sa panluloko ng kaaway. Amen? Ano ba yung mga gawa ng dyablo? Ito po yung kasalanan, kahirapan, karamdaman, at even po yung kamatayan. Amen? Nandyan pa ho ba kayo? Mga kapatid, ang goal ho natin na hindi lang makarating sa langit. Amen? Sino hong pupunta ng langit dito? Parang hindi kayo sigurado. Ang goal ho natin ay hindi lang makarating sa ating destinasyon. Amen? Kundi ma-enjoy din natin ang ating journey. Halimbawa po, kung kayo po'y papasyal, halimbawa pupunta kayo ng Tagaytay, kaya dyan sa Baguio, kaya Boracay. Di ho ba ang goal ninyo hindi lang makarating doon sa inyong pupuntahan? Di ba ang goal nyo ho ay ma-enjoy ninyo yung journey nyo? Sino ba naman dito pupunta ng Tagaytay ay sasakay ho siya sa sasakyang kolong-kolong. Diba? Gusto natin yung ating pong journey papuntang Tagaytay ay maayos din, komportable din, di ho ba? Tama ho ba ako?
Di ho ba ang goal natin ay hindi lang makarating doon sa ating pupuntahan, kundi nais din natin na tayo po'y nakasakay sa komportableng sasakyan. Amen? Tayo po'y magbabiyahe ng matiwasay. Tayo po'y babiyahe na hindi nagugutom. Tayo ay babiyahe na na-enjoy natin yung tanawin. Amen? Hanggang sa makarating ho tayo doon sa ating pong final destination. Amen? Ganyan ho ang goal ng ating Diyos. Hindi lang para tayo po'y dalhin sa kalangitan, kundi sa bawat araw ng buhay natin, nais ng Diyos na ma-enjoy mo ang paglalakbay ng may pagtatagumpay. Palakpakan natin si Lord. Amen? Sabi ko nga kanina, maraming mga Kristiyano ang makakarating ng langit dahil yan po ay sa habag at biyaya ng Diyos, right? Maraming Kristiyano makakarating ng langit. Amen? Pero marami ding Kristiyano, hindi nila ma-enjoy ang paglalakbay sa buhay ng may pagtatagumpay. Amen? Yung iba makakarating ng masaya. Kayo ho ba yun? Yung iba makakarating ng may pagtatagumpay. Kayo ho ba yun? Amen? Yung iba naman makakarating ng malungkot. Yung iba makakarating ng pagod na pagod. Pagod na nakipagbaka, nakipaglaban. No? Yung iba makakarating ng gutom. Yung iba makakarating ng busog. Amen? Kagaya po ng mga nakasakay sa eroplano, lahat sila ay nakarating po sa kanilang destinasyon. Amen? Kung 100 po silang nakasakay doon, lahat sila ay nakarating po sa kanilang destinasyon. Pero yun lamang pong nagbasa doon sa kanilang ticket, yung nakaalam na meron palang kasamang pagkain, yun lamang po ang nag-enjoy. Amen? Yun lamang po ang nag-enjoy sa privilege na nandun po sa libreng ticket. Amen? Mga kapatid, let us enjoy our journey here on earth. Amen? Maglakbay, mamuhay ng may pagtatagumpay sa buhay na ito. Laban sa kasalanan, laban sa kahirapan, laban sa sakit at karamdaman, laban sa kamatayan. Amen? Tandaan, read your ticket. Meals are included. Amen? Bakit kailangan magtiis kung si Kristo ay nagtiis na para sa atin? Amen? Bakit kailangan mong magbayad kung si Kristo ay nagbayad na para sa atin? Amen? Yun ang pagkakamali ng ibang mga Kristiyano. Kagaya ni John Michael, hindi niya inalam. Amen? Hindi niya binasa yung good news. Mga kapatid, bakit mo kailangan magtiis kung si Kristo'y nagtiis na para sa iyo? Ibinili ka na niya ng ticket. Amen? Binigyan ka na niya ng libreng ticket. Sa pamagitan ng kanyang dugo, mga kapatid, ang kailangan natin gawin, basahin natin, alamin natin kung ano ba ang mga nakapaloob doon sa tinanggap nating kaligtasan mula sa Diyos. Amen? Basahin mo ang salita ng Diyos, kapatid. Basahin natin, alamin natin ano ba ang nakapaloob doon sa ating ticket para ma-enjoy ho natin yung paglalakbay natin dito sa mundong ito. Amen? Mag-enjoy ka sa paglalakbay sa mundong ito kasama po ang pagpapala, pabor ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Paano mo ma-enjoy ang buhay mo, kapatid? Paano natin ma-enjoy yung ating journey dito sa lupa kung tayo po'y puno ng pag-alala? Nilalamon ho tayo ng takot, ng self-condemnation, fear, depression, amen, guilt feelings. Paano ho tayo mabubuhay ng may pagtatagumpay kung nilalamon ho tayo ng mga ganitong klaseng kalaban? Amen? Kaya napakahalaga, mga kapatid, alam natin kung ano yung mga tinanggap ho natin mula sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Start na po tayo. Kaya ito yung topic natin ngayon. Asan ba? Bali pala eh. Yan. Okay. The good news. Alam niyo po, ang good news ay hindi lang ho sa mga hindi mananampalataya. Ang good news ay para sa bawat tao. Lalo na po sa mga Kristiyano. Lalo na ho.
sa mga mananampalataya. Ang good news ay para sa bawat isang tumanggap sa Panginoong Yesus. Marami kasi sa atin, iniisip natin ang good news ay para lang sa mga hindi Kristiyano. At kapag na-share na sila ng kaligtasan, tapos na, yun na yun. Alam niyo po, ang good news, yan ay araw-araw na ibinibigay ng Diyos sa atin sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen? Kaya kapag alam natin kung ano po yung mga good news na nakapaloob dyan sa ating pong mga Biblia, mabubuhay tayo ng masaya. May pagtatagumpay dito sa lupa. Amen? Tingnan natin. Amen? Nung si Apostle Paul, ang sabi po niya kay Timoteo, ito yung topic natin, the good news. No? Ang mabuting balita na para sa lahat. Yan. Ang sabi po ni Paul kay Pastor Timothy, but you be watchful in all things, endure afflictions, do the work of an evangelist. Do the work of an evangelist. Okay? So tingnan niyo po si Paul ay apostol at si Timothy ay pastor. Pero ang sabi niya kay batang pastor Timothy, do the work of an evangelist. Ano ba ang trabaho po ng evangelist? Ano ba ang ginagawa ng evangelist? Bakit sinabi niya kay Pastor Timothy na do the work of an evangelist? Amen? Evangelist, ang Greek word po nito ay euangelistes. Pasensya na po kayo sa pronunciation. Euangelistes, na ang literal na kahulugan po nito ay preacher of the good news. Preacher of the good news. Tagapangaral ng mabuting balita. Amen? Tagapagturo ng mabuting balita. Kaya naman po, sa mga pastor must be a preacher of the good news. Ang bawat pastor, ang bawat mangangaral, tayo po ay dapat nangangaral ng mabuting balita. Amen? At ang salitang good news naman, yan po, ang Greek word niya ay euangelion, nang ibig sabihin ay gospel, at ang literal na meaning po nito ay good news. Amen? Kaya ang sabi ni Paul kay Timothy, do the work of an evangelist. Ibig sabihin, ipangaral mo ang mabuting balita. Ipangaral mo ang mabuting balita. At mga kapatid, kailangan ho natin ipangaral ang mabuting balita, hindi lamang po sa mga tao, hindi mananampalataya, kundi lalo't higit sa mga mananampalataya. Lalo't higit sa mga Kristiyano. Kailangan ho natin laging marinig ang good news, sapagkat maraming Kristiyano, kagaya po nung sumakay sa eroplano, hanggang doon lang yung alam niya. Kaya hindi niya na-enjoy yung kanyang paglalakbay dito sa papuntang Amerika. Amen? So maraming Kristiyano, alam lang nila ay sila po ay naligtas. Amen? Kailangan ho natin malaman kung ano po yung mga kasama, inclusions do sa ating pong tinanggap na kaligtasan. Amen? At naniniwala po ko mga magulang at mga kapatid na kapag narinig ho natin at pinaniwalaan ang mga mabuting balita, you will enjoy your journey here on earth. Amen? Ma-enjoy ho natin ang ating paglalakbay. Ma-enjoy ho natin, maglalakbay ho tayo ng may kapahingahan. Maglalakbay ho tayo ng may kapanatagan. Makapaglalakbay ho tayo ng may pagtatagumpay sa buhay. Amen? Palakpakan nga ho natin ng Diyos. So ano-ano ba ang mabuting balita na dapat ipangaral sa mga Kristiyano na kagaya ho natin? Alam niyo po, nung tayo po'y ma-born again, lahat ng mga tao na tumanggap sa Panginoong Yesus, tayo po ay inilagay. God has placed us in Christ Jesus. Amen? Lahat po ng mga binigyan ng libreng ticket doon sa eroplano, sila po ay nakasakay sa eroplano at sila ay makakarating sa kanilang destination. Amen? Given na yon mga kapatid, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoong Yesus, tayo po ay na kay Kristo na. Amen? Tayo po ay na kay Kristo na. At kay Kristo meron tayong kaligtasan. Amen? Ngayon, kailangan natin marinig ang mga mabuting balita pa para tayo po ay lumago.
Amen? Para malaman natin kung ano po ang mga benepisyo pa na pwede ho nating makita sa ating pong pagtanggap sa Panginoong Yesus. Amen. Now, sabi ko kanina, ano ba ang mabuting balita na dapat ipangaral sa mga Kristiyano, na dapat malaman ng mga anak ng Diyos? Amen. This is the good news of forgiveness. Isa ho yan sa mga dapat na malaman ng bawat Kristiyano, itong mabuting balita na ito ng pagpapatawad ng Diyos. Kapatid, ano po ba ang mabuting balita para sa makasalanan? Sa tingin niyo po, ano ba ang good news para sa mga makasalanan? Hindi ho ba kapatawaran? Right? Hindi ho ba good news yan? Kung halimbawa, ikaw ay nagkasala at sabi ng iyong pinagkasalaan, ikaw ay pinapatawad ko na. Hindi ho ba good news yon? Amen? So, ang mabuting balita para sa isang makasalanan ay kapatawaran, forgiveness. Amen? Ilan po sa mga pastor na lang ang nangangaral at nagtuturo na pinatawad na ang ating mga kasalanan? Ang madalas nating marinig ay patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan. Gayon ang turo naman po ng Biblia ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Pero bakit meron pa rin mga ngaral na pinipilit na patatawarin ng Diyos? Ibig sabihin, hindi pa pinatawad ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Samantalang ang sinasabi ng Biblia ay pinatawad na. The Bible clearly teaches that God has forgiven all our sins, past, present, and future. Tingnan natin to. Colossians 2:13, when you were dead in your sins and in the uncircumcisions of your flesh, God made you alive with Christ. Pakibasa. He forgave all our sin. Yan. God forgave us all our sin, past, present, and future. Bakit nag-iba ho yung tingin nyo sa akin? Okay? God forgave us all our sins, past, present, and future. Maaring yung ilan sa atin hindi ho matanggap ito. Maaring bumabara ho ito sa ating kaisipan. No? Sapagkat ang alam natin, ay paano patatawarin ng Diyos gayong hindi ko pa naman nagagawa? Paanong pinatawad na ng Diyos ang aking kasalanan gayong hindi ko pa naman daw nagagawa? Naalala niyo po ba si Jesus habang siya ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo? Anong sabi niya? Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Amen? Habang nakabayubay ang Panginoong Yesus, habang iniinsulto siya ng mga tao, habang ginagawa ho ng mga taong iba't ibang kasalanan laban sa Kanya, anong ginawa ng ating Panginoong Yesus? Siya po ay naglaan at nagbigay ng kapatawaran kahit wala pa pong humihingi ng tawad. Okay? At mga kapatid, ang bisa ng kanyang kapatawaran ay sakop ang kasalanan ng buong mundo. Ang buong mundo mula po sa panahon ng ating Panginoong Yesus patungo sa panahon natin, no, hanggang sa panahon ng hinaharap, no, sabi ho dun, yung simula ho ng ating Panginoong Yesus ay nagbigay ng kapatawaran hanggang sa panahon natin, ang tawag po doon ay future. Amen? Basahin ho natin ng 1 John 2:2. He is the atoning sacrifice for our sins. Sino ang tinutukoy po dyan? Si Kristo. He is the atoning sacrifice of our sins. Sins, ibig sabihin, present, past and present sins. And not only for ours, hindi lamang yung pong makasalanan natin, past and present, but also for the sin of the whole world. But also for the sins of the whole world. Ang whole world po dyan ay tumutukoy sa future world.
Nung isinulat po ni John ito, wala pa naman ho tayo. Pero ito po tumutukoy sa future world. No ho? Ito po ay ang mga taong ipapanganak pa lang sa mundong darating. Ipapanganak pa lang sila, pero sakop na ho sila ng ginawa sakripisyo ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Paparating pa lang sila, isisilang pa lang sila, sakop na ho sila ng kapatawarang naganap sa krus ng Kalbaryo. Amen? Amen. Kailan ho lumaya ang Pilipinas? 1898. Tama po ba? June 12, 1898. Buhay na ho ba tayo noong 1898? Taas ang kamay yung mga buhay na noong 1898. Wala pa po. So, ibig sabihin lahat tayo dito, hindi pa ho natin alam o hindi tayo buhay noong 1898. June 12, 1898. Amen? Pero nung pinalaya ho ang Pilipinas, nung lumaya ho ang Pilipinas mula sa pananakop ng ibang mga bansa, yung bang kalayaan na tinatamasa ho, yung mga kalayaan na nangyari noong 1898 hanggang ngayon ay umiepekto ho ba sa lahat ng Pilipino? Ano po sa tingin ninyo? Yung bang kalayaang naganap noon sa 1898, June 12, hanggang ngayon po ba ay tinatamasa ng mga Pilipino? Yes. Amen? Yes. O yung pong mga isisilang pa lang, yung mga darating pa lang na mga tao, sa tingin niyo ba, e-epekto ho sa kanila yung kalayaan nangyari doon sa 1898? Amen. Amen. Yes. Di ho ba? So mga kapatid, yung pong naganap sa krus ng Kalbaryo, kahit wala pa ho tayo doon, yung pong mga nangyaring sakripisyo ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo, hanggang ngayon sa kapanahunan natin, ay umeepekto sa bawat Kristiyano, sa bawat tao, maging sa lahat po ng mga tatanggap sa Panginoong Yesus. Yan, ganyan ho, kamakapangyarihan ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoong Yesus, hanggang sa mga susunod na henerasyon. Amen? Hindi lang ho nangyari yon, hindi lang po umepekto yon doon sa panahon na ating Panginoong Yesus, kundi maging sa mga panahon natin at hanggang sa mga susunod na henerasyon. Next, ba't napunta dito? Anong nangyari? Ba't nag-advance yung aking? Yan, basahin natin yan. Hebrews 9:12. Hebrews 9:12, ang sabi dyan, sinong tinutukoy? Si Kristo, He did not enter by means of the blood of goats and calves, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained, anong na-obtain? Pakibasa, eternal. Yan. Si Jesus daw, na ating pong high priest, ay minsan po siyang pumasok sa dakong kabanal-banalan, hindi niya dala yung mga dugo ng hayop, kundi dala po niya sarili niyang dugo. Amen? At ang tinamu po niya doon ay eternal redemption para sa lahat ng mga nanampalataya sa Kanya. Amen? Bigyan ko lang po kayo ng konting background. Sa lumang tipan, wala pong eternal redemption. Sa lumang kasunduan, walang eternal redemption. Ang meron po doon ay temporary lang. Amen? Ang high priest po nila ay papasok doon sa dakong kabanal-banalan. Hindi siya magdadala ng kanyang sariling dugo, kundi dugo ng hayop ang dadalhin po niya. Yun po ang ipambabayad po niya sa kanyang kasalanan at sa lahat ng mga tao sa Israel. Amen? So yun po yung mga ritual, yun ang gagawin nila, yun po yung ginagawa nila. Isang high priest, magdadala po siya ng dugo ng hayop, papasok po siya doon sa holy place o doon sa dakong kabanal-banalan, magwiwisik siya ng dugo, at kapag po tinanggap ng Diyos yung kanyang handog, ibig sabihin yung high priest, pinatawad na sa kanyang kasalanan, malaya na siya at ang buong Israel. Amen? Pinatawad na sila dahil doon sa sakripisyong dugo. Hanggang kailan yung kapatawaran nila? Yun po ay nagtatagal lang ng 1 taon.
Amen? 1 taon. Kaya nga, kapag pinatawad sila ngayon, ibig sabihin, 1 taon na naman silang malaya. Amen? Yung hubang kalayaan nila ngayon, yung hubang kapatawaran nila ngayon, kung halimbawa ngayon ay January, sakop pa rin ba ng pagpatawad na nangyari doon sa daong kabanal-banalan ang mangyayari sa buwan ng Pebrero? Sa buwan ng Marso, kasama pa ho ba yun sa 1 taon? Amen? So, wala hong eternal redemption doon. Meron lang sila, temporary lang. No? Kailangan nilang ulit-ulitin yung pag-aalay ng dugo pagkatapos ho ng 1 taon. Subalit, under the new covenant, ang sabi po dyan, pumasok si Jesus sa dakong kabanal-banalan, hindi naman dugo ng hayop, kambing o ng mga tupa ang dala-dala niya, kundi sarili niyang dugo. Amen? At mas makapangyarihan, higit na makapangyarihan yung dugo ng Panginoong Yesus kaysa dugo ng hayop. Kung sa lumang tipan, kayang tanggapin ng Diyos yung dugo ng hayop para sa kapatawaran ng bansang Israel, mas dakila ang dugo ng Panginoong Yesus na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Amen? So, ang sabi dyan, tinamuho niya, having obtained eternal redemption. This means, mga magulang mga kapatid, through Christ's sacrificial death on the cross, we were given eternal redemption. Tayo po'y napagkalooban ng pangwalang hanggang katubusan. Amen? Eternal means eternal, right? Gaano ba kahaba yung eternal? Kaya ho ba natin sukatin yon? Gaano kahaba yung eternal? Eternal means eternal. It is not temporary. So kapag sinabing eternal, hindi yan temporary, nakagaya sa lumang tipan, at hindi rin po yan momentary. No? Hindi yan pansamantala lang or panandaliang katubusan. Eternal means eternal. It has no ending. It covers the future. Amen? Eternal. Kapag sinabi natin eternal, kasama na ho ba ang future doon? Yes. Amen? Eternal nga eh. Hindi natin kayang sukatan ng eternal. That's why, ang sabi po ng binasa natin, but He entered the most holy place once for all by His own blood, having obtained eternal redemptions. Amen? So, ibig sabihin, eternal, it has no ending, otherwise, it is not eternal. No? Kapag po sinasabi nating eternal redemption, ay hindi sakop ang future, hindi po yan eternal. Amen? You are, this is the good news, you are eternally redeemed. Amen? Mga kapatid, isa lang po ang turo ng Biblia patungkol sa redemption. Isa lang po ang turo ng Biblia patungkol sa pagtubos. At ito po ay ang eternal redemption. Wala pong temporary redemption. Wala kayong mababasa momentary redemption. Amen? It's either you are eternally redeemed or you are not redeemed at all. Amen? Saan yun? Amen? It's either you are eternally redeemed or you are not redeemed at all. Amen? So how about you, kapatid? Are you redeemed? Are you redeemed? If so, you are eternally redeemed. Amen? Now, what is redemption? Ipinaliwanag po yan ni Apostol Paul sa Ephesians 1:7 na ang redemption ay forgiveness of sins. 1:7. Ay, ito pala. In Him, sino tinutukoy? In Christ, in Him, we have, pakibasa, we have redemptions through His blood, the forgiveness of sins. In accordance with the riches of God's grace. Amen? So mga kapatid, ano bang meron sa redemption? Nandyan. Anong meron sa redemption?
Forgiveness of sins. Amen? Forgiveness of sins. Ngayon, kung ang ibig sabihin ng redemption ay forgiveness, amen? Ang eternal redemption ay, ayan, ang eternal redemption is eternal forgiveness. Amen? Kung ang ibig sabihin po ng redemption ay kapatawaran sa ating mga kasalanan at ang redemption ay pangwalang hanggan, eternal redemption, ibig sabihin, eternal redemption is eternal forgiveness. Amen. Eternal forgiveness is complete forgiveness. Kompletong kapatawaran, covering your past, present, and future sins. Wag ho kayong, wala hong kalituhan nito mga magulang at mga kapatid. No? Sapagkat sinasabi ng Colossians 2:13, pakibasa niyo po, He forgave us all. Ilan pong kasalanan ang nakapaloob sa salitang all? Lahat, hindi po lahat. Lahat. No po? So ilang kasalanan ang nakapaloob dyan sa salitang all na yan? Lahat. Amen? Hindi ho lahat. Hindi kompleto yun eh. Lahat. Amen? Ngayon, ang ginamit po na salita dyan ni Pablo ay, He forgave us all. All, yung salitang all sa Greek, sa original, kapag gumamit tayo ng Greek, ibig sabihin original na salita ng all ay, pakibasa, past. Ang ibig sabihin ng past sa Tagalog ay lahat. Sa English ay all. Amen? So, ang nakasulat sa Bible, He forgave us all our sins. Amen? Mga kapatid, hindi ho ginamit na salita ay oligos. Anong ibig sabihin ng oligos? Pew. Sa Tagalog, kokonti. Pakibasa niyo po yung Bible niyo, 2:13 Colossians, baka yan po ang nakasulat. Ganyan ho ba ang nakasulat? He forgave us few of our sins. Meron po ba dyan sa Bible nyo, Colossians 2:13, baka meron kayong ganyan translation. Ganyan ho ba ang mababasa ninyo sa inyong Bible? Hindi, di ho ba? So hindi ho oligos ang ginamit, kundi past. Lahat, all. Hindi rin po hos, H-O-S, ang ginamit na salita. Ang ibig sabihin ng hos ay, pakibasa. Ibig sabihin ay, baka nakasulat sa Bible yung ganito. He forgave us. Ganyan ho bang nakasulat sa Bible nyo? Hindi, di ho ba? So hindi ho hos ang ginamit. Hindi rin po siya polos. Sa original, hindi rin polos. Ang anong ibig sabihin ng polos? Many. Marami. Ganyan ho ba ang mababasa natin sa Colossians 2:13? He forgave us many of our sins. Yan ho bang nakasulat? Baka meron kayong Bible na ganyan ho nakasulat. Few, some, and many. Hindi ho. Hindi po oligos, hindi hos, hindi polos ang ginamit na salita, kundi ito po ay past. Amen? Anong ibig sabihin ng past? Sa English ay all. All. Amen? Lahat. Kaya nga po ang sinulat ni Pablo Diana, He forgave us all of our sins. Amen? Ito po yung mabuting balita, mga kapatid. Hindi po some, hindi few, hindi many ang sinulat ho dyan. Hindi oligos, hindi hos, hindi polos, kundi past. Ang ibig sabihin ng past ay all. Lahat ng kasalanan ay pinatawad ng Diyos. And this is the good news. Pinatawad ng Diyos ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito po yung ating mabuting balita na dapat marinig. Amen? Dahil yan sa kaganda. Check. Yan. Okay?
Maaaring may nagsasabi, paano ginawa ng Diyos? Paano nangyari yung pinatawad ang lahat ng aking mga kasalanan? Hindi ko pa nga nagagawa. Mga kapatid, hindi po obligado ang Diyos na mag-explain lahat sa atin ang kanyang ginawa. Amen? Isa lang ang ginawa ng Diyos, yung krus ng Kalbaryo, amen, ay higit na pakapangyarihan kaysa sa iyong kasalanan. Amen? Hallelujah! Ang biyaya ng Diyos ay higit sa ano pa mang bagay dito sa mundo. Grace is greater than all. Amen? Sino yung grace? Si Jesus na anak ng Diyos. Si Jesus na Amen. Kapag ka pinapangaral natin dito ang biyaya ng Diyos, ang grasya ng Diyos, wala tayong ibang tinutukoy, kundi si Jesus na nagkatabang tao, namuhay dito sa lupa, nagsakripisyo doon sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ito yung mabuting balita. Pinatawad ka na. Pinatawad ka na ng Diyos. Pinatawad ka na. Pinatawad ka na. Amen. Kapag ka alam mo na ikaw ay pinatawad na, may enjoy mo yung buhay mo dito sa lupa ng may pagtatagumpay. Amen. Malalakaran mo ang iyong buhay Kristiyano ng may pagtatagumpay. Hallelujah. Ang sabi ng Panginoong Yesus doon sa paralitiko, na dinala po sa kanya, ang sabi sa kanya, your sins are forgiven. Amen. Rise up and walk. Ang sabi ni Jesus, pinatawad na ang iyong mga kasalanan. Amen? Sabi niya sa paralitiko, hindi pa nga humingi ng tawad. Sabi niya, pinatawad na ang iyong kasalanan. Bumangon ka. Rise up and walk. Amen? Ito po ang mabuting balita, mga kapatid. Pinatawad ka na. Pinatawad ka na. Pinatawad ka na. Amen? Rise up and walk. Humayo ka, maglingkod ka, mabuhay ka ng may pag-ibig, mabuhay ka na pinatawad ng Diyos. Amen? Pinatawad na ang ating mga kasalanan. This is the good news of our Lord Jesus Christ. Hindi lang some, hindi lang iilan ang pinatawad niya sa atin, hindi karamihan sa ating mga kasalanan, kundi lahat. He forgave us all our sins. Praise the Lord. Kay buti ng Panginoon. Hallelujah. Next. Huwag po kayo mag-alala. Konti lang to. The good news of healing. Ito po'y kailangan marinig ng bawat isa. Marami pong mga mangangaral, tinuturo nila na wala ng healing, wala ng kagalingan, wala ng himala. No? Ayon sa kanila, ito'y lumipas na. Yan ay lumipas na. Wala na. Wala ng kagalingan. Wala ng himala. Kaya kawawa naman yung tao kapag ka nagkasakit. Wala na siyang pag-asang gumaling. Wala na siyang kakapitan. Amen? Pero ang mabuting balita, mga kapatid, hanggang ngayon ay patuloy na nagpapagaling ang Panginoon. Amen? Ang mabuting balita, kapatid, hanggang ngayon sa ating pong kapanahunan, nagpapagaling ang Diyos. Ang ginawa pong katubusan ni Kristo sa krus, yun po ay kompleto. No? Hindi lang kaligtasan at kapatawaran ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, kundi may kasamang kagalingan. Yun po ay kompleto. Amen? Ang mabuting balita para sa mga may sakit ay kagalingan. Amen. Sinong may sakit? Amen. Ito po yung mabuting balita para sa bawat isa na may sakit. Ang Diyos ay nagpapagaling hanggang ngayon. Amen. Yung ginawa niyang sakripisyo sa krus ng Kalbaryo hanggang ngayon ay makapangyarihan sa kapanahunan natin. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, Christ's redemptive work is holistic. Amen? Kompleto, buo. May kasamang kaligtasan, healing, prosperity, kasaganaan, kaunlaran ng buhay. Amen? So, ibig sabihin,
kaligtasan para sa ating espiritu, yung ginawang pagtubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Merong kagalingan para sa ating mga katawan at kaluluwa, kaisipan, at kasaganahan at kaunlaran naman sa kabuuan ng ating buhay. Inihula po sa matandang tipan sa Old Testament sa pamagitan po ng kanyang mga sugat ay tayo po ay nagsigaling. Ang sabi po ni Isaiah, but He, sinong tinutukoy? But He was wounded for our transgressions. He, sino tinutukoy? Si Kristo. He was bruised for our iniquities. The chastisement for our sin, for our peace was upon Him. And by His, sino tinutukoy? Pakibasa niyo po ng malakas. Amen. By His stripes, we are healed. Yan po inihula ni Prophet Isaiah sa Lumang Tipan. At ang katuparan nito ay sa Bagong Tipan, ay hindi po spiritual. Kasi yung iba, sabi nila, ay spiritual yung tinutukoy dyan, spiritual na kagalingan. Mga kapatid, yung mga sugat ni Jesus na tinanggap, ay hindi po yun, hindi yan spiritual. Physical yun, yung panghampas po sa Kanya, physical yun. Amen? Kaya ang epekto ho nito sa atin ay physical din. Amen? Kaya naman yung katuparan po ng Isaiah ay makikita ho natin sa Bagong Tipan. Matthew chapter 8, verse 16 hanggang 17. When evening came, ito po matapos pong magpagaling ni Jesus ng mga may sakit, at binanggit po ni Brother Matthew sa verse na ito, ang sabi niya, when evening came, many who were demon-possessed were brought to Him, and He drove out the spirits with a word and healed the sick. Next verse, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. Ano ba ang sinabi ni prophet Isaiah? Ang sabi niya, sa mga latay niya ay tayo ay nagsigaling. Kaya naman sabi ni Matthew, this was to fulfill what was spoken through the prophet Isaiah. He took up our infirmities and carried our diseases. Amen? Mga kapatid, ang ibig sabihin po, ang mga sugat ni Jesus ay physical. Yung mga latay ni Jesus, yan ay physical. Ano po? Kaya ang bisa po nito ay physical din naman, na sakit. Ganito po ang sinulat ni Peter. Who? Sinong tinutukoy dyan? Who Himself? Si Kristo. Amen? Who Himself bore our sins and His own body on the tree, that we, having died to sin, might live for righteousness, by whose, sinong tinutukoy na naman? Si Jesus, by whose stripes you were. Amen. So mga kapatid, sa mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling na. Amen? So ipahayag mo sa pamagitan ng mga latay, sa pamagitan ng mga sugat, ikaw ay magaling na. Hindi pagagaling pa lang o hindi gagaling pa lang, kundi magaling na. Amen? Magaling na. Pinagaling ka na, kapatid. Tapos na. Sa pamagitan ng kanyang mga latay, sa pamagitan ng kanyang mga sugat, tanggapin mo ang kagalingan ng ating Panginoong Yesus. By the stripes, you were healed. Amen? Napansin niyo ho ba? Nakasulat ho siya sa past tense. Amen? Ibig sabihin, as far as God is concerned, healing is a done deal. Amen? Tapos na. Amen? Pinagaling ka na ng Panginoong Yesus. Panampalatayanan mo yan, kapatid. Amen? So, kailangan mong makita ang iyong sarili kung ano sinasabi ng Biblia sa iyo. Amen? Sa pamagitan ng mga latay ni Jesus, ikaw ay gumaling na, ikaw ay magaling na, ikaw ay pinagaling na. Amen? Nakadeposito na sa iyong born again spirit ang kagalingan. I-release mo yan sa pamagitan ng iyong pananampalataya. Amen? Pinagaling na niya ang lahat ng iyong sakit at karamdaman. Amen? Ito po ang mabuting balita. By the stripe of Jesus,
you were healed. Amen? This is the good news of our Lord Jesus Christ. Amen? Tanggapin mo ang kagalingan mo, kapatid. Tanggapin mo, ikaw ay magaling na. Nasa iyo na ang kagalingan. Amen? Nasa iyo na ang kagalingan ng ating Panginoong Yesus. By the stripe of Jesus, you are healed. Nung ikaw ay ma-born again, kapatid, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoong Yesus, kasama tumanggap ang iyong espiritu ng kagalingan. Amen? Kasama ang kagalingan ng ating pong mga physical na katawan, kaluluwa at espiritu. Praise the Lord. Amen? Palakpakan nga natin ang Diyos. Next. Ano pa ang mabuting balita na dapat marinig ng mga Kristiyano? This is the good news of blessings and prosperity. Ano po ang mabuting balita para sa mga mahihirap? Ano po ang mabuting balita para sa mga mahihirap? Hindi ho ba kasaganahan? Diba? Hindi ho ba kasaganahan? So ilan ba ang mga pastor na nangangaral at nagtuturo nito sa panahon po natin ngayon? Amen? At minsan kapag nagturo ka, mababansagan ka pang prosperity gospel. No? Sabi nga ng isang bishop, maganda na sigurong matawag akong prosperity gospel kaysa naman poverty gospel. Gusto niyo ho ba yun? No? Actually, there's no such thing as prosperity gospel. There's only one gospel. Amen? And this is the gospel of the grace of our Lord Jesus Christ. Amen? Yun lamang po. Kaya lang, kapag ka pinangaral ho natin ang ginawa ng ating Panginoon Jesus sa kabuuan, kasama ho yan. Kasama yan. Amen? Kasama ang kasaganahan. Kasama ang kaunlaran. Kasama ang pagpapala. Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessings in the heavenly place in Christ Jesus. Amen? Mga kapatid, sinasabi po ng verse na yan, that in Christ, ikaw ay pinagpala na. Amen? Tanggap niyo ho ba yun? Na kay Kristo, pinagpala na ho tayo. Amen? Pinagpala tayo. Paniwalaan mo, kapatid, kung anong sinasabi ng Biblia patungkol sa'yo. Huwag kang patatangay sa nakikita ng iyong mata. Mga kapatid, maaring iba yung nakikita ng ating mata sa kasalukuyan. Maaring iba yung nararamdaman ng iyong kalooban. Maaring iba yung sinasabi ng mga tao laban sa'yo. Amen? Pero kung ano ang sinasabi ng Biblia, doon tayo, kapatid. Doon tayo magtiwala. Amen? Yung mga nakikita ng mata, yan po ay nawawala, pabago-bago. Yung pong mga nararamdaman natin, maari yang mawala, lumipas. Amen? Yung mga sinasabi ng ibang tao, maaring hindi naman yan totoo. Subalit, isa lang ang totoo. Kay Kristo, ikaw ay pinagpala na. Praise God. Hallelujah. Maaring ang iyong pinaniniwalaan na hindi ka agad tumutugma sa buhay na meron ka ngayon. Maaari yung sinasabi ng Biblia na ikaw ay pinagpala, hindi ka agad tumutugma sa kalagayan mo ngayon sa buhay. Mga kapatid, huwag kang mawalan ng loob, huwag kang masiraan ng loob, huwag kang mawalan ng pag-asa. Amen? Patuloy mo lang paniwalaan, patuloy mong ideklara na kay Kristo, ikaw ay pinagpala na. Kay Kristo, ikaw ay pinagpala na, pinaunlad na. Amen? Ang sabi ni Pastor Ray sa kanyang online prayer, declare what you believe. Amen? Kung ano ang pinaniniwalaan mo, yun ang ilabas ng iyong bibig. Kung ikaw ay naniniwala kay Kristo, ikaw ay pinagpala na, then declare what you believe. Amen? Palapakan natin si Lord. Declare what you believe and believe what you declare. Baka naman, declare tayo ng declare, hindi naman natin pinaniniwalaan. Declare what you believe. Kung ano ang pinaniniwalaan mo kay Kristo, kay pinagpala na, paniwalaan mo yon, kapatid. Paniwalaan mo, ipahayag mo ng iyong mga labi. Amen? Huwag na natin i-declare yung mga obvious. Amen? Amen? Mahal ang gasolina. Sino ba naman dito ang hindi nakakaalam ng mahal ang gasolina? Lahat tayo, di ba? Pero kahit na nagmamahalan yung mga gasolina, pumunta ho ba kayo dito na naglalakad?
Hindi, di ba? Yung iba nakamotor, yung iba naka-tricycle, yung iba naka-kotse, amen? Yung iba naka-bus, amen? Wala siguro naglakad mula bayan hanggang dito. Amen? Kaya mga kapatid, huwag na natin i-declare yung mga obvious. Declare what you believe. Kung ano yung gusto mong paniwalaan, kung ano yung pinaniniwalaan mo. Amen? At ang sabi ng Biblia kay Kristo Jesus, ikaw ay pinagpala na. Praise the Lord. Ang sabi ni Jesus kay Martha, hindi ba, did not I tell you that if you believe, you would see the glory of God? Hindi ba sinabi ko sa'yo, kung maniniwala ka lang, makikita mo ang kalwalhatian ng Diyos. Mga kapatid, maniwala ka lang. Maniwala ka lang. Maniwala ka. Manampalataya ka. Believe first. At hindi magtatagal, makikita mo ang iyong pinaniniwalaan. Amen? Hallelujah. Next verse. Tingnan po natin ito sinabi ni Pablo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, that you through His poverty might become rich. Amen? Mayroong ilang pong mga preacher na ang ibig ipakahulugan sa bahaging ito ay spiritual. Spiritual na kayamanan at hindi daw material o pinansyal na pagpapala. So sa ganitong katwiran, dapat ang paghihirap ni Jesus ay hindi rin po physical, kundi spiritual. No? Tingnan natin to. Yung pong salitang rich, makikita ho natin 2 beses binanggit po dyan. No? Ang sabi niya that though He was rich, si Jesus po, ibig sabihin, ay likas na mayaman. Kaya ang ibig sabihin ng rich doon sa unang binanggit ni Pablo, he was rich. Ang ibig sabihin po doon ay plosios. Ibig sabihin po noon ay likas na mayaman. So si Jesus ay likas na mayaman. Kasi siya ang lumikha ng lahat na nandito sa lupa, di ho ba? Langit at lupa. Siya po ay likas na mayaman. Hindi siya dating mahirap ginawang mayaman. Oh, hindi ho ganon si Jesus. Siya po ay, ang sabi dyan, malinaw, though He was rich, yet for your sake, He became poor. Yung pangalawang rich na tinutukoy po doon, that you through His poverty might become rich. Yung pangalawa, pluteo, nang ibig sabihin ay pinayaman, ginawang mayaman. No, ang literal na kahulugan. At yung poverty naman, tokeya, nang ibig sabihin ay dukha, yagit o pulubi. So si Jesus na likas na mayaman ay naging dukha. He became poor. That through His poverty, sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha, pagiging yagit, pagiging pulubi, ikaw ay gagawing mayaman. Made rich. Amen? Tingnan natin to. Balikan na lang ho natin mamaya. Ang ating Panginoong Yesus, He was born poor. No? Pinanganak siyang mahirap. Pinanganak siya sa kulungan ng hayop. Kapag nakikita ho natin yung mga Christmas cards, tuwing Pasko, di ba, ang ganda ng pagkakadrawing, ang ganda ng pagkakagawa. Actually, wala sa totoong buhay, wala naman pong maganda doon, maliban na lang doon sa sanggol na isinilang sa ating Panginoong Yesus. Amen? Ikinuwento ho ni Lucas, ang sabi niya, and she gave birth to her firstborn, a son. She wrapped him in clothes and placed him in a manger because there was no room for them in the inn. Mga kapatid, kung wala pong ibig sabihin ang kanyang paghihirap sa atin, kung wala pong ibig sabihin ang paghihirap ni Kristo sa atin, dahil ang kailangan lamang ni Jesus para matubos ang sangkatauhan ay yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang dugo. Yung banal na dugo niya lang ang kailangan para maligtas niya ang sangkatauhan. Subalit, bakit kailangan po niyang maghirap? Bakit kailangan siyang ipanganak sa sabsaban? Pwede naman sa magandang klase, no? Dahil siya naman po ay isang hari. Pwede naman ho siya sa loob ng bahay panganakan. After all, hindi naman po maapektuhan ang kaligtasan, ang istorya ng kaligtasan, kung ang ating Panginoong Yesus ay ipapanganak sa magandang lugar. Amen?
So kung ang kanya pong pagiging dukha ay walang kahulugan, bakit kailangan ho siyang maipanganak sa ganong klaseng lugar? Amen? Sinasabi ko po ito para buksan ang ating kaisipan na yung paghihirap ni Kristo mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan ay bahagi ng gospel of grace. Amen? Dahil sa kanyang paghihirap, tayo ay kanyang pinayaman. Tayo ay kanyang pinagpala. Tayo ay kanyang pinaunlad dahil sa kanyang paghihirap. Amen? So next, tingnan natin. Christ lived poor. Hindi lang siya ipinanganak na mahirap, siya rin ay namuhay na mahirap. Sobrang hirap. Napakahirap. Alam niyo ba yun? As sabi ng translation ng poverty kanina, dukha, yagit, pulubi. Napakahirap. Mahirap pa sa daga. In fact, ang sabi niya sa Matthew 8, Jesus replied, "Foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay His head." Amen? Ibig sabihin, buti pa yung mga daga, may lungga. Yung mga ibon, merong pugad. Yung anak ng tao, wala man lang masilungan, wala man lang paghigaan. So napakahirap. No? Siya po ay namuhay ng mahirap. So mga kapatid, kung wala lang ito, bakit kailangan niyang maranasan ang mga ito? Kung walang kahulugan po ito. Na si Jesus ay nasa mundo, pinili niyang mabuhay sa pinakaabang kalagayan. Amen? Pinili niyang mabuhay sa pinakamababang kalagayan, alang-alang sa atin, upang sa pamamagitan ng kanyang pagdarahop ay maiangat niya ang ating kalagayan. Amen? Maiangat niya ang ating buhay. Maiangat niya ang mga taong sumasampalataya sa pamamagitan ng kanyang tinapos na gawa. Amen? Ito po ang mabuting balita. Ang mabuting balita hindi lang patungkol sa ating pong destinasyon patungong langit. May kasamang kasaganaan. Amen? So wala siyang sariling tahanan, wala siyang sariling sasakyan. Nanghirama lang ho siya ng asno, di ho ba, upang masakyan niya papasok ng Jerusalem. So ganun ho ang naging buhay ni Jesus. Christ died poor. He died naked and buried in a borrowed tomb. Mababasa ho natin yan sa mga verse na nandyan. So sa krus, namatay siya ng hubad sapagkat yung kanya pong damit ay pinagsugalan pa ng mga sundalo sa paanan ng krus. At siya inilibing sa hiram na libingan lang na pag-aari po ni Joseph Arimathea. Ano po? So ngayon mga kapatid, why did Christ have to suffer this kind of poverty? Bakit kailangan pong maranasan ni Jesus ang lahat na ito? Bakit kailangan siyang ipanganak na mahirap doon sa sabsaban? Bakit kailangan siyang mabuhay? Buti pa yung mga daga, mga ibon ay merong lungga. Siya, sabi niya, wala man lang siyang matulugan. Bakit kailangan mamatay siya ng mahirap? Mga kapatid, balikan natin yung verse. Ang sabi ho ni Pablo dyan, so that you through His poverty might become rich. Amen? So that you through His poverty might become rich. Ang labis-labis na paghihirap ni Kristo ay very intentional and purposeful. Look at the verse. So that you through His poverty might become rich. Amen? Balikan lang natin, si Kristo ay dating, bagamat mayaman, hindi siya dating mahirap, pinayaman, hindi ho. He was rich. Nasabi ng binasa natin, though He was rich, He became poor. So, bagamat siya ay mayaman, no, siya po ay naging dukha, naging yagit, naging pulubi, tukeya, poverty, no, naranasan niya yung pinakamahirap na kalagayan dito sa lupa, that through His poverty, upang sa kanyang paghihirap,
tayo po ay ploteo. Tayo po ay gawing mayaman. Amen? Mga kapatid, kung literal ang paghihirap ni Kristo, nung siya po ay nabubuhay, ang ibig sabihin nito, ang bunga ho nito, hindi spiritual, kundi literal din. Christ became literally poor, that through His literal poverty, we might become literally rich. Amen? Anong ibig sabihin ng literally rich? Ang ibig sabihin nito, hindi naman kailangan mayaman na mayaman ka para masabi mong mayaman. Amen? Ibig sabihin, meron kang sapat na kinakain sa bawat araw. Amen? Meron kang sapat na tulugan. Meron kang maayos na tahanan. Amen? Na pag-aaral mo ang iyong mga anak sa maganda at maayos na paaralan. Amen? Nakakapunta ka ng church na hindi naglalakad. Amen? So, mga kapatid, ang sabi ho ng kinakanta natin, let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich. Amen? Ito yung give thanks, di ba? Because of what the Lord has done. Amen? So tayo po ay pinagpala ng Diyos dahil sa Kanyang tinapos na gawa. Praise the Lord. Hallelujah. So, ang kahulugan ng kasulatan ay wala sa awa ng kalating kalagayan sa buhay, mga kapatid. Hindi natin bibigyan ng kahulugan ang mga nakasulat sa Biblia ayon sa ating pong mga karanasan. Hindi natin pwede sabihin na hindi naman totoo yan kasi ito yung nararanasan ko. Mga kapatid, hindi yung karanasan natin ang ilalagay natin sa kasulatan, kundi kung ano ang sinasabi ng kasulatan, yun ang ilalagay natin sa ating mga karanasan. Yun po ang paniniwalaan natin. Yun ang sasampalatayanan natin. Ang kasulatan ay tama anuman ang kalagayan mo sa buhay. Amen? Ang nakasulat ay tama. Amen? Ang nakasulat ay powerful. Ang nakasulat, yan po ang totoo, anuman ang kalagayan mo sa buhay. At ang sinabi ng Biblia, sa pamamagitan ni Kristo, tayo ay pinagpala na. Amen? Tingnan natin yan, ang Diyos po ay nalulugod sa pag-unlad ng buhay ng kanyang mga lingkod. Let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Amen? So nalulugod ang Diyos kapag ka ikaw ay pinagpapala. Nalulugod ang Diyos kapag ka ang iyong negosyo ay pinagpapala. Ang iyong trabaho ay napopromote. Pinagpapala ang iyong buhay. Nakakatapos ang iyong mga anak. Nalulugod ang Diyos sa kasaganahan ng kanyang mga anak. Praise the Lord. Ang tunay na pag-unlad ay sa kabuuan at hindi lamang sa isang bahagi lang ng buhay. Isinulat po ni John. Ang sabi niya, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Amen? So as your soul prospers, ito yung pangarap ni John para sa lahat. Ito yung kanyang sinulat. I pray that you may prosper in all things. Sa lahat ng area ng iyong buhay, ikaw ay managana sapagkat ang kasaganan na yan, ang pagpapala na yan, hindi lang para sa iyo, kapatid, kundi para tayo po'y maging pagpapala din naman sa ibang tao. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. So mga kapatid, ilan lamang po ito sa mabuting balita na dapat marinig ng bawat Kristiyano. Amen. Ang mabuting balita na tayo po ay pinatawad na. Amen. Hallelujah. Na tayo po ay pinagaling na at tayo po ay pinagpala na kay Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. So pinagpala ka na dahil kay Kristo. Ito po ang mabuting balita. Amen. So kay Kristo, ikaw ay pinatawad, ikaw ay pinagaling, at ikaw ay pinagpala. Amen? Ito ang mabuting balita sa ating lahat, para sa ating lahat. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Yesus. Amen? Kaya maglakbay ka kasama ang pabor at pagpapala ng Diyos araw-araw sa iyong buhay hanggang tayo pong lahat ay makarating sa ating final destiny. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. To God be the glory. We are blessed. We are blessed. Amen.